ba? Bakit nandito ka sa kama ko? Ano ba yan? Umaga pa lang, nag-aarte ka na. Mapatay ka sa sarili mong asawa. Anong asawa? Hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Ano ba nangyari sa'yo kagabi? Jen Sayoji, mukhang may amnesia ka. Gabi, ikaw ang sa akin sa bar at hindi mo ko bifulan. Hindi mo nawalan. Sabi mo, gusto mong magdiwang kasi libre ka na. Sabi mo pa, maganda raw mukha ko at kasama kita magdamag. Isang kahilingan lang. Impossible. Kahit lasing ako, hindi ko gagawin yun. Rendong Sheng, top lawyer sa isang prestihiyosong law firm, kilala bilang pinakamabait na lalaki. Kaya lang, lahat siya. Lagi mo siyang sinasabing inilalagay niya ang ibabago ka. Kahit sa kaarawan mo, sa kaso. Hindi ba? Huwag mo na siyang banggitin. Sarpo, tapos na kami. Anyway, magdamit ka na ngayon. Hindi na sa bahay ko. Sa'yo di. Yung mata ko, nag-iikot sa harap ng building mo. Wala tayong alam sa isa't isa. Para bang walang nangyari, tapos na. Hello, ito ang Community Health Office. May natabo ang close contact ng COVID positive sa inyong gusali. Kailangan mag-quarantine ng 21 araw. Pakik-operate sa registration. Quarantine? Mukhang. 3 linggo kayong magkasama ni Chen Xiaoji kahit estranghero tayo. Baka matuloy pa ang nangyari kagabi. Liao Yingji, di ba? Babayo! Huwag ka nalampas ng hangganan habang naka-quarantine tayo. Ipapakulong kita kung susulitin mo. Relax, gentleman ako. Pero... Ngayon ka magamit na nyo. Pakibigay sa awal ka noon. Ayokong gumamit ng strawberry body wash mo sa susunod na 21 araw. Quarantine? Centralized quarantine. Sabi nila, hindi maganda ang kondisyon doon. 10,000 tao sa iisang kwarto. Hindi pa sigurado sa pagkakainit na tubig. Anong pakialam ko dyan? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako mapupunta sa ganito. Ano mo masasabing wala kang pinalaman? Ikaw ang unang lumapit sa akin. Ngayon na may problema na, gusto mo na akong itaboy. Sobrang walang konsensya mo. Ako ang lumapit sa iyo. Sinasamantala mo ang kahinaan ng iba. Maling-mali ka. Hindi ako sinasamantala ang kahinaan ng iba. Ako si Liao Yingji, editor ng Xingchen Wensen. At ikaw naman, isa sa mga may akda ako. Walang stress, walang pressure. Ikaw ba yung editor na laging nagmamadali sa akin, tapos tudutigas ng ulo pa? Ah, mukhang kilala na pala ako. Noong nakaraang linggo, nag-leave ka dahil sa breakup. Sabi mo mag-update ka ngayong linggo. Pero, wala. Pumunta ako sa bar kahapon para harapin ka. Pero ikaw pa ang nagkwento ng problema mo sa akin. Hindi talaga ako nakakasulat kasi nawalan ako ng inspirasyon dahil sa breakup. Ngayon may inspirasyon ka na at 21 araw tayo mag-i-isolate. Bantayan kita sa pagsusulat. 4,000 salita araw-araw, minimum. Pag hindi mo natapos, isusulat ko sa editor's log ang lahat ng ikinwento mong kahihiyan tungkol sa dating boyfriend mo. Tapos ipapasa ko sa group chat. Subukan mo! Subukan mo akong subukan. Ano? 2 pagpipilian. Samahan kita sa isolasyon at pabilisin ka sa pagsusulat. O aalis na ako ngayon at tanggalin ko ang recommended slot mo. Ikaw ang pumili. Pwedeng manatili. Pero may mga alitong kulit na dapat sabihin. Una! Bawal masok sa kwarto. Cool! Pangalawa, bawal hawakan ang mga personal na gamit ko sa study room. Pangatlo, hiwa-hiwalay ang gasto sa pagkain. Hindi na tayo sa sa bahay. Walang problema. Pero may kondisyon din ako. Bawal kang mag-mention pa ng ex mo. Lalo na yung playboy na si Rendong Sheng. Yuyo, pasensya na. Hindi ako nakasama sa birthday mo kahapon. Wala akong magagawa. Si Yuxin ay inakusahan ng walang basehan. Kung hindi ko siya tulungan, maaari siyang mapabilanggo. Ibig mo bang sabihin, mas mahalaga sa iyo ang iyong ex kaysa sa aking kaarawan at sa ating relasyon? Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin, hindi ba? Kaya tuwarin. Pare, ano bang gusto mo? Sinabi na niyang tapos na kayo. Bakit nagpuputok ka pa rin ng bala? Sino ka? Bakit nandito ka sa bahay ni Yuyo? Sino ako? Nandito ako sa bahay niya ngayon. Tanong mo pa kung sino ako. Rendong Sheng, magbago ka na ng utak.
Huwag mo nang tawagan pa siya. Abala siya sa akin ngayon, walang oras para alalahanin kayo ng gabi. Mas malaking atle ko mo. May kailangan akong sabihin sa kanya. Sinabi ko ng abala siya. Hindi ba pwedeng sa akin mo sabihin? Ako na ang bahala sa kanya ngayon. Sabi ko naman, abala siya. Hindi ba pwedeng sa akin mo sabihin? Ako na ang guardian niya ngayon. Lahat ng gusto na tayong pangasiwaan. Liao Yinji, bakit mo binababa ang tawag ko? Hay, huwag kang magalit. Hindi siya karapat-dapat sa iyong luha. Kung mahal ka niya, hindi sana niya niyakap ang iba sa kaarawan mo at hindi ka niya aasar-asarin pagkatapos ng breakup ninyo. Usapan namin ito, wala kang pakialam. May pakialam na ako ngayon. Ikaw ang offer ko, responsibilidad ko ikaw. Hindi ko hahayaang maapektuhan ng ganoong hayop ang mood mo. Baka makakalaban pa sa pagkasuot mo. Pero higit sa lahat, kapag malungkot ka, naapektuhan din. Ano bang ibig mong sabihin? Wala naman. Gusto ko lang sabihin, napakagandang babae mo. Deserve ka na mas magaling, hindi yung tipo mabait sa lahat dahil walang espesyal sa'yo. Kailangan ko munang. Sorry. Nasaan ang laptop mo? Mahiyam, ano ang password? Ubukan mo ang isla tayo. Huwag gawin ang magam sa tayo. Kung mo, gamitin ang kawan na lang siyang bilang password ha. Hindi naman birthday ni Nandong Shing ang ginamit ng password. Napadaan lang ako sa balkonahe. Bumili ka ng Armani na pantalon para sa kanya. Hindi pa nga nabubuksan. Yan sana ang ibibigay ko sa kanya. Parang goodbye gift. Gusto ko sana ibigay kahapon. Wala na yatang pagkakataon. Nang sa people like me is on love life. Yung password para lang sa convenience. Shan Ziyu. Ikaw naman nungulat. Sobrang papaya mo naman. Sa computer mo, laban na lagi mo sa iyong tama. Eh yung leave mo noong isang linggo. Wala ka may sulat kahit isang salita. Talaga kang walang inspirasyon. Pag naisip ko si Rendong Sheng, Hindi na ako makagsulat ng kahit ano. Sige na. Ikaw, wala. Gagawin ko na lang sarili ko lang inspiration mo. Isulat mo na lang yung pang-araw-araw nating buhay dito. Sigurado mo gusto ka naman mabasa. Magsimula ka na. Kung hindi, buburahin ko lahat ng drafts mo sa computer. Lahat ng pinaghirapan ko nandoon. Po. Ito. O makipag-chat sa akin. Kung nga. Yung kwento ng central air conditioning. Tulungan kita i-analyze. Baka habang nag-uusap tayo, dumating na ang inspirasyon. Kaya yun, sa kolehiyo. Noon, siya ay isang upperclassman. Sa law school. Maginoo, mabait sa lahat. Nakabreak lang at ang mga magulang ko ay nasa ibang bansa. Ang pagdating niya, anong isang liwanag Na nagningning sa aking buhay. Tapos, nahulog ka na sa kanya. akala ko para sa akin lang ang lambing niya. Di ko alam na ganyan siya sa lahat. With kasi by handle resist, lagi siya nandoon agad. Kapag may nag-consult sa kanya tungkol sa legal na problema, pagdamag siya nag-aayos ng mga dokumento para sa iba. Kahit mga strangers online na gustong mag-chat sa kanya. Kaya pa niyang mapagpinuhan na tamang. Kaya, gusto mong iwala siya. Ang huling patak na nagpasagsag ng baso ay yung birthday ko kahapon. Sinabi ko sa kanya ng 2 linggong maaga. Tinasend over niya ako, best friend first off. Pinabayaan niya ako sa aking kaarawan. Gusto ko ng taong para sa akin lang. Hindi yung isa na, hindi ko na mahal sa lahat. Ang gusto mo, kaya kong ibigay sa iyo. Ay, kulang na ang pagkain. Isang beses na lang nasasama dito. Kung alam ko lang na mai-quarantine tayo, nag-impact pa sana ako ng mas marami. Marunong ka palang magluto. Akala ko ikaw, being rich girl at lahat, delivery lang ng delivery. Hindi naman kasama ang mga magulang ko noong bata pa ako, kaya maaga akong natutong magluto. Hindi naman masyadong masarap ang luto ko, pero kahit paano, nakakabusog naman. Hayaan mo ako na ang luto. Kasi ang luto mo talaga. Kapag kumain ako ng luto mo, sigurado magtatatayan ako. Tapos wala na mag-udyok sa iyo na sumulat. Marunong ka palang magluto ah. Sa sobrang makulay ng damit mo araw-araw, akala ko isa kang spoiled na binata na hindi marunong gumawa ng kahit ano. Ang lalaking marunong magluto, doble ang dating sa mga babae. Hindi tulad ng dati mong boyfriend. Mukhang malambing, pero sigurado ako, kahit itlog hindi marunong ipito ng ayos. Marunong siyang magluto. Basta hindi lang siyang nagluluto para sa akin. Noong magkasama kami, palagi nang sinasabi na abala siya sa trabaho. Kaya ako na lang ang nagluluto para sa kanya, o kaya lumabas kaming dalawa para kumain. Kaya ibig sabihin, hindi ka na mahal talaga. Kung mahal ka niya, paano walang oras para magluto para sa iyo? Isipin mo, tama ba? Kung mahal ka niya, gugustuhin niya makasama ka sa pagluluto at kumain ng sabay-sabay. Tama ka.
Noon, lagi pa nga akong nag-i-excusa para sa kanya. Miss ko, abang tayo siya, wala siyang oras. Iwan din Liz, iyon siya kung pala. Ikaw siya timura, para saya. Sige na, hayaan mo na ang nakaraan. Huwag nang isipin. Simula ngayon, ako na ang magluluto para sa iyo. Kahit ano, basta may delivery sa komunidad, gagawin ko. Gusto ko ng sweet and sour pork ribs. Walang problema. Pero may kondisyon ako. Ayaw mo mas malamaanos. 4,000 salita araw-araw. Ewan ko. What the? CJ! Pero pag hindi masarap ang luto mo, basta kung bilang editor, Ibabawas mo pa ang bonus ko. ikaw yung titinipid ko yan. Si Fifi di Kauya. Yung lagi lang nagbibigay ng tip pero hindi nagkokomento. Yung misteryosong big time na reader. Siya ang aking number 1 supporter. Tuwing nakikirapan ako o nalulungkot, nagbibigay siya ng tip. Parang may telepathy kami. Hindi ka ba natatawag na malaman kung sino siya? Paano kung matandang lasing ko pala iyon? Sigurado ako mabait, tapat, at may maisip na tao iyon. Kaya nagbibigay ng tip para mapansin niya ako. Lihim na in love sa iyo na mayaman. Baka naman puro ayuso lang iyan at mukhang sipsip na matanda ka lang. Ang lihim na nagmamahal sa iyo. Baka matandang lalaki yan alaw ko lang sa bahay. Hindi! Kasi ako siya tawag niya sa akin. Special palagi. Nung break up ko at tumigil akong mag-update, nagpadala siya ng 1,314 na piso. Tapos nang sabihan ng mga mambabasa na masama ang libro ko. Nagpadala siya ng 2,000 piso. Nung na-lockdown tayo sa bahay dahil sa pandemya, nagpadala siya ng 5,200 piso. Kitang-kita na sinigyan. Sinusuportahan ako. So, kung ang nagmamahal sa iyo ay isang imposibleng tao, tatanggapin mo ba? Hindi ko alam. Ayaw ko muna mag-relasyon ngayon. Kaka-recover ko lang sa nakaraang relasyon. Natatakot pa ako. So, ano kung maganda tayo? Siniseryoso mo ba yan? Editor ka. Ako'y manunulat. Estranghero lang tayong dalawang maitapon sa isang lugar. Hindi ako nagbibiro. Chen Ziyu. Siniseryoso kita. Bakit ikaw napuno? Bakit biglang nawala ng kuryente? Malamang nag-trip ang breaker o may sira sa linya. Hindi ko makita. Ano na? Okay ka lang. May banayad akong night blindness. Pag masyadong madilim, hindi na ako makakita ng maayos. Bakit hindi mo sinabi agad? May backup na kuryente kayo dito. O kaya flashlight? Wala. Bihira kaming wala ng kuryente kaya hindi kami naghanda. Handa. Dati, noong nandito pa si Wendong Sheng, lagi siyang kasama ko. Nagkukwento siya habang hinihintay ang kuryente. Wait. Magaling talaga siyang magkunwari. Pero okay lang. Di ako kasi. Yo. Lay mo. Muna. Breaker! Natatakot. CJ! Nandito ako sa iyo. Saka, mahadagin mo bumuo ang sulahan. Screen pili. Mo pinasin. Dahil ba sa night blindness mo rin? Paano mo nalaman? Hula ko lang. Kasi ganyan din lagi ang ginagawa ng bida sa mga nobela mo. Akala ko autobiography mo na yun. Yun. Noong high school, pag wala akong maisulat na nobela, pumupunta ako sa sinihan. Hindi ko makita ng malinaw ang screen, pero nakikinig naman ako. Nakikinig? Para makakuha ng inspirasyon. Umuupo ako sa aisle ng unahan para madali akong makalabas. Paglabas, ang iba. Pinaptaka. Matakot. Nandito na ako para sa iyo. Yo. Naalala mo pa ba itong ticket stub? Nobyembre 11. Anong kuhan ko, guys? Parang may maalala nga ako. Kung pupunta ka para panoorin ang pelikulang A Little Thing Called Love at nakaupo ka sa harap malapit sa daanan, di ba? Di ba? 10 minuto lang pagkatapos magsimula ng pelikula, umalis na ako. Sobrang corny kasi ng kwento. Noon ko nakita sa upuan ko. Ako ang nakakuha ng notepad mo. Ano kwento? Kasi nagtatrabaho ako sa sinehan noong high school. Part-time bilang ticket seller. Tuwing pumupunta ka para bumili ng ticket, nakatayo ka lang doon. Nakita kita lagi.
Malinaw ang iyong mga mata. At may amoy kang halos parang sampagita. Agad na akong nahulog sa'yo. Ano ang sinasabi mo? 6 na buwan akong nagtrabaho doon sa sinehan. But it is too right. Isinulat ko ang aking numero. Inuun ang nagbarasyo. Pero hindi ka sumagot. Nag-part-time ako sa sinehan ng 6 na buwan. At gusto mo maglarabasyo. Isinulat ko ang aking numero. Sinagot ang aking kataan. Pero wala akong natanggap na tugon mula sa iyo. Akala ko na hindi mo ako gusto. Hindi ko naalala na nakatanggap ako ng love letter. Tinapon ko na agad ang ticket pagkatapos manood. Hindi ko napansin na may nakasinik pala. Baka kinuha na ng ate sa ticket booth. Yan man, masyadong hatago ang pagkakasi ko. Yung notebook na naiwanan mo noon, pinulot ko. Nakita ko na puno ng mga ideya mo para sa pagsusulat. May nakita ring website address doon. Doon ko nalaman na ikaw si Yuzay. Pagkatapos noon, nag-aral ako para makapasok sa Xingqiang Literary Academy. Para lang makapalapit sa iyo. Kaya, ikaw si Phoebe Kuya. Ako nga. Nang magsimula kang sumulat ng nobela noong high school, minunood na kita mula noon. Kaya, sa tingin ko, ikaw ang inihaw na pato. Mula noong nagsimula kang sumulat ng nobela sa high school, sinundan na kita noon pa. Nagbibigay na ako ng gift sa iyo. Pag masaya ka, nakikisaya rin ako sa iyo. Pag nalulungkot ka naman, nagbibigay pa rin ako ng gift. Nasili ka hindi. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Kung sinabi mo lang ng mas maaga, hindi sana tayo. Natakot kasi ako. Baka masyado bigla para sa iyo. Natakot akong papaano mo ng totoo. Igo. Marami kang manliligaw noon. Tapos naging kayo ni Ren Dosheng. Sinala kang pala. Pero noon lang ako sa likod. Hikam ka. Ikaw, hindi mo ba alam? Noong high school pa, pinansin din kita. Nung binibigyan ako ng tiket ng manlilipat ng tiket, ningiti siya sa akin. Alam ikaw niya. Pero hindi ikaw. Totoo ba yun? Tagpuan ko kung. Yun na tayo ko. Totoo ba? Nagmasakit na ba talaga sa akin? Siyempre. Kaya lang, hindi na ako bumalik sa sining iyon, kaya nakalimutan ko na ang bagay na iyon. Noong huli. Hanggang sa nakilala kita. Parang pamilyar ang ngiti mo. Hindi ko lang matandaan kung saan kita nakita. Chen Ziu. Gusto kita, ikaw. Mahal na mahal kita ng 5 taon. Mula nang una kitang makita sa high school, nahulog na agad ako sa iyo. Alam ko, kahanga-hanga ang simula natin. Lasing tayo noon, at napilitang magkasama. Pero totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Liao Yingji, gusto rin kita. Nang mga araw na kasama kita, masaya at panatag ang loob ko. Kahit medyo suplado ka at maanghang magsalita. Alam ko talagang mahalaga ako sa iyo. At lagi mo ako. Inilalagay sa una. Yoyo, sino yung lalaki sa tabi mo? Mabuti ba siya sa iyo? Siya ang boyfriend ko, si Liao Yingji. Mabuti siya sa akin, mas mabuti pa sa iyo. Si Liao Yingji, tinignan ko na ang background niya. 2 taon siyang bata sa iyo, bagong graduate pa lang, editor pa. Hindi kanya kayang bigyan ng maayos na buhay. Yoyo, huwag kang mapalin lang sa kanya. Novelty lang ang hinahanap niya. Abogado rin, bantayan mo ang bibig mo. Hindi ikaw ang magsasabi kung kaya ko bang paligayahin si Yoyo. Kahit paano, hindi ako magpapabaya sa kanya sa kaarawan niya. Hindi ko siya pahihirapan at hindi ko siya hahayaang harapin ng mag-isa ang lahat. Anong alam mo? Ang sitwasyon ng pamilya ni Yoyo ay komplikado. Hiwalay ang mga magulang niya, kapwa sila nag-asawa ulit at walang mamalasakit sa kanya. Kailangan niya ng matured at maaasahang tao, hindi ang tulad mo. Rendong Shan, hindi mo kailangang ipahayag ang tungkol sa aking pamilya. Lagi kang nagpapakabuti sa akin sa paraang gusto mo. Hindi mo man lang tinatanong kung gusto ko. Hindi mo na kailangan sabihin pa ang tungkol sa aking pamilya.
Palagi kang gumagawa ng paraan para sa akin ayon sa gusto mo. Hindi mo naman tinatanong kung gusto ko. Yuyo, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kapag nakarelax ka na, maunawaan mo na ako ang pinakaangkop sa iyo. Ren Dongsheng, tigilan mo na yan. Huwag kang magloko-loko sa sarili mo. Gusto Yuyo, isa kang tamahal na mombo. Isang tao blame siya na wala kanilangan. Hindi mo kaya yun. Pero kaya ko. Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga kay Yuyo. Kung may mga api sa kanya, hindi ko sila patatawarin. Salamat sa iyo. Tanga! Bakit ka papasalamat sa akin? Ang protektahan ka ay responsibilidad ko. Hindi mapakapsiyo. Nandito ako para sa iyo. Lagi! Pagluluto ako ngayon ng sweet and sour grits para sa iyo. Yung paboritong ulam ng bida sa nobela mo, tama ba? Nakita ko yung listahan ng pagkain na sinulat mo sa notebook. Lobster at pork belly, masyadong komplikado yung mga yon. Pagkatapos ng quarantine, ako na ang magluluto ng paboritong cola chicken wings mo. Ikaw, ako na ang magluto ng masarap para sa iyo. Ikaw naman, mag-focus ka na lang sa pagsusulat. Liao Yingji, bakit ka napakabait sa akin? Kasi karapat-dapat ka. Noon pa, noong nasa sinehan ako, nakita ka sa noong pagkakataon, tahimik kang nanonood ng pelikula. At siniseryoso ang pag-take notes. Mabait ka, may talento. At independent pa. Doon pa, naisip ko na, ang babaeng ito, puputektahan ko ng gusto. Hindi ko siya paaasahin. Tanga pa ako noon. Nag-iisang manood ng pelikula, tapos maraming notes pa. Hindi katuwa mo ka. Kahit anong hitsura mo, cute ka pa rin sa akin. Kahit anong hitsura mo, cute ka pa rin sa akin. Hindi ko lang inakala na magiging 5 taon ang hihintayin ko. Pasensya na ha. Always ginay. Dati, okay na sa akin na nakatingin ka lang sa malayo. Masaya na ako noon. Pero ngayon, magluto na magkasama, mag-quarantine na magkasama. Mag-usap-usap, sobrang saya ko talaga. Liao Yingji, talagang gusto kita. Pakiramdam ko itas ako sa tabi mo. Yung pakiramdam na may nagpipingi sa iyo ng wala kalinlangan. Yung pakiramdam na espesyal ka sa isang tao, hindi ko pa nararamdaman iyon noon. Mula ngayon, lagi akong nandito para sa iyo. Hindi na kita paaasahin mag-isa. Poprotektahan kita ng buong puso. Ay, hindi ko na maisulat. Umpisa sa nangyayari. Ano dito sa sulat? Wala talaga akong inspirasyon. Heto na. Uminom ka muna ng kape para gumising ang utak, ha? Kung hindi na talaga masulat, huwag mapilitin ang sarili mo. Kumain ka muna. Pag-us tayo. Tungkol saan? Tungkol saan ba? Halimbawa, magluluto ang editor at ang author ng magkasama. Tapos habang hindi nakapingin ang author, hindi pala magkukwento ang editor sa author na may night blindness. Huwag ka magsalita ng ganyan. Glitch na glitch yan, hindi magugustuhan ng mga mambabasa. Alam mo ba ang sabi mo? Ang glitch na ang sikat eh. Gusto ng lahat ngayon ng love story na pareho ang gusto. Matamis na matamis. Isan, talagang pareho ba ang gusto natin? Siyempre naman, lumapit ako sa iyo, lumapit ka sa akin. At ngayon, lumapit ka na talaga sa akin. Iyon ang pinakamahusay na love story. Sige, isusulat ko nga ang sinabi mo. Pero kung kukutyain ng mga mambabasa na glitch ang kwento, ikaw ang masisisi. Walang problema. Kung may kumukutya, ako na ang sasagot sa comments para sa iyo. Pero kung maganda ang magiging resulta, may reward ka sa akin. Anong reward? Itzel, anong reward kaya? Dublik sa iyo ang isang hari. Ikaw ha? O kaya, samahan mo ako manood ng scene. Totoo ka sa Sige, pagkatapos na quarantine. Sasamahan kita manood ng scene. Sa harapan, sa gilid ng isla. Ayos. Tingnan mo, hindi ka mainat. Sa susunod, gisingin mo ako kapag gising ka sa gabi. May night blindness ka, mapanganib iyon. Kumuha lang naman ako ng tubig eh. Magtatrabaho ka pa bukas. Dapat magpahinga ka ng maayos sa gabi. Okay lang, walang abala. Noon pa, pangarap ko na sana mapoprotektahan kita. Ngayon, pagkakataon ko na. Liao Yingji, sa tingin mo ba? Parang ang bilis naman, di ba?
3 linggo pa lang tayong magkakilala. Gusto ka na natin agad ang isa. Hindi naman nabilis. 5 taon na akong kilala. 3 linggo mo lang akong kilala. Pero sa loob ng 3 linggong iyon, nagluto tayo, nag-usap tayo. Nakita ko ang tunay mong pagkatao at nakita mo rin ang tunay ko. At saka, hati ka, Ipik. Pinalago natin ito sa pagipas ng panahon. Pero natatakot pa rin ako. Baka maging katulad ng nangyari sa mga magulang ko hanggang sa maghiwalay. Boy, ayaw ito lang. Huwag mag-isip ng masama. Ipinangangako ko sa iyo ano mang problema nating harapin. Okay, Norabay. Hindi tayo mag-aaway, hindi tayo mag-initan. Okay ba? Salamat, Yenji. Nang makasama kita, natuklasan ko kung ano ang pakiramdam ng mahalin ng buong buo. Siya na naman. Yuyo, alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat pinabayaan ang kaarawan mo. Hindi ko dapat lagi pinipili ang iba. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbalikan na tayo. Ipinangako ko, ikaw ang una ko palagi mula ngayon. Hindi na kita pahihirapan pa. Ren Dongsheng, hindi na kailangan. Nakakita na ako ng taong bagay sa akin. Mahal niya ako at pinahahalagahan niya ako. Liu Yingji, 2 taon siyang mas bata sa iyo at bago pa lang na editor na walang gaanong karanasan. Ano ba ang maibibigay niya sa iyo? Maayos sa buhay. Maasahang pag-aalaga. Wala siyang maibibigay sa iyo. May bibigay niya sa akin ang tiwak na pagpili. Ako lang ang para sa kanya. Nandoon siya para sa akin kapag kailangan ko siya. Sapat na iyon. Lahat ng hindi mo maibigay, ibibigay niya. Rendong Sheng, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras ko. Pinili na ako ni Uyo at malapit na kaming ikasal. Kung talagang mahal mo siya, pagpalain mo na lang siya. Huwag ka nang makialam pa. Rendong Sheng, tigilan mo na yung kagaguhan mo. Kasi pinili na niya ako at malapit na kaming ikasal. Kung talagang mahal mo siya, dapat magpasaya ka sa kanya, hindi manggulo. Yuyo, pag-isip mo ulit. Ang tagal na nating magkasama, hindi pwedeng ganito lang magtapos to. Alam ko na sa puso mo, noong ko. Ren Dongsheng, wala ka na talaga sa puso ko. Tapos na tayo noon pa. Sana makahanap ka ng taong bagay sa iyo. At sana maintindihan mo rin. Ang tunay na pagmamahal ay para sa iisa lang, hindi para sa lahat. Diyo, sa kanya. Hindi naman. Salamat sa iyo. Ikaw ang nagpakita sa akin. Nagali ko pala ang pakiramdam na makiling walang alanlangan ng isang tao. Sira ulo ka talaga. Kasi karapat dapat ka. Ipinangako ko sa iyo. Mula ngayon, hindi kita kaya mas ba? Yuyu! Jai, naka-unlock na tayo. Sayang kan Feng, pumunta na tayo para magsawa. Ano? Mag-asawa? Ikasal tayo. Totoo ako. Yuyu, gusto kita. Mahal na kita. Gusto kitang kasama habang buhay. Gusto kong bigyan ka ng tahanan, isang tahanan para sa ating dalawa. Yinjay, 3 linggo pa lang tayong nagkakakilala. Hindi ba maaga? Kilala mo ba talaga ako? Marami akong depekto, alam mo ba? Sensitibo ako, kulang sa pagmamahal at matigas ang ulo. Tanga, kilala kita. Alam kong sensitibo ka kasi walang nagmahal sa iyo noong bata ka. Alkukulak sa pagmahal. Kasi malayo ang mga magulang mo. Alam kong matigas ang ulo mo. Skut-kutungan, makakalagan ka. Lahat ng iyon alam ko. At lahat ng iyon gusto ko. Ang mga kalakasan mo, ang mga kahinaan mo. Tinatanggap ko lahat. Pero tatanggapin kaya ng pamilya mo? Nanay ko. Kumusta ka sa quarantine? Okay ka na ba? Hindi pa. Malap na. Nanay, may magandang balita ako sa iyo. Nanay. Ito si Chenju, girlfriend ko, at siya ang gusto kong pakasalan. Magandang araw po, tita. Ako po si Chenzu. Aya, bata, maririnig mo lang ang boses niya. Alam mo nang mabait siya. Maganda rin siguro, Injay, napili mo talaga ng tama. Natural lang yan. Sobra po kayong magalang, tita. Hindi totoo yan. Anak, si Injay ay mukhang pabaya minsan, pero mabuti naman siyang tao. Bantayan mo siya ha. Kapag nangahas siyang mang-api sa iyo, sabihin mo sa akin at haharapin ko siya. Tita, hindi naman po ako inaapi ni Injay. Napakabuti niya sa akin. Ayos. Masaya na ako. Itsen, kailan kayo magpapakasal? Sa tingin ko, pagkatapos ng quarantine na kayo.
Ganun kabilis? Tita, Hindi naman mabilis. Kapag talagang mahal na mahal ninyo ang isa't isa, kahit anong oras magpakasal, hindi maaga. Matagal na akong nangarap na maayos na ang buhay ni Injay. Ngayon, natutupad na. Hisa, huwag kang mag-alala. Hindi kita pahihirapan. Ang dowry, ang kasal, aayusin ko lahat ng maayos at marangya. Hay, baka matakot pa si Yuyu sa'yo. Ang gawin, di ba pa? Pag-usapan lang ang ating mamaya. Mag-rehistro muna tayo ng kasal. Sige, sasundin ko kayo. Hiza, kung mayroon kang kahilingan, sabihin mo lang sa akin. Kung si Inji ay magpapabaya sa'yo, ako mismo ang unang magpaparusa sa kanya. naku, wala akong hinihingi. Basta kasama ko si Inji, okay na ako. Talaga namang magandang babae. Kukunin ko na ang aming mga dokumento at hihintayin kayo sa civil registry. Kumusta? Maganda ang ugali ng nanay ko, ano? Kapag kasali ka na sa aming pamilya, siguradong hindi kayo mag-aaway. Hindi ko inakala na ganoon ka mabait ang tita. Akala ko tutol siya. Bakit naman? Matagal na siyang nagnanais na magkaroon ng manugang. Kapag nandoon ka na sa amin, tiyak na mamahalin ka niya tulad ng sariling anak. Yuyu. Ang ganda! Paano mo nalaman na mahilig ako sa Daisy? Kasi ang bida sa nobela mo, paboritong-paborito rin ang Daisy. Sagisag daw ito ng kadalisayan at pag-asa. Tingnan mo ito. Ganito tayo mukhang magkasama natin. Matagal mo na itong pinlano. Mula pa noong high school, nangangarap ako na darating ang ganitong araw. Nangangarap na ikasal tayo. Nangangarap na tumanda tayong dalawa. Tumanda ng sabay. Yung notebook na napulot mo, may nakasulat sa huling pahina. Ngayon nakilala ko ang isang napaka-gentle na ticket inspector. Ang sarap pakinggan ng boses niya at ang ganda ng ngiti niya. Sana makapagkita pa kami ulit. Ikaw? Naalala mo pala. Naman, hindi ko malilimutan yun. Kaya lang hindi na ako bumalik sa sining iyon, kaya nakalimutan ko na ang bagay na iyon. Hanggang nakilala kita, napansin ko na pamilyar ang boses at ngiti mo. Hindi lang talaga ako makaalaala kung saan kita nakita. Salamat, Yuyu. Sabihin mo sa akin nag-aungatan. Salamat makikinintay kita at mahanap din kita. Salamat din sa iyo, Yenji. Salamat sa laging pag-aalaga mo sa akin. Naparamdam mo sa akin na ako rin ay karapat-dapat mahalin ng tunay. Yuyu, pagkakasal natin, kukuha na agad tayo ng marriage certificate. Hindi na kita paalugin pa. Pangako ko, alagaan kita ng maayos. Naniniwala ako sa iyo. Oh, saan ako? Pwede na tayong basta! Yuyu, halika, tikman mo ang espesyal na hanggaan po para sa'yo. Ang dami naman. Lahat paborito ko. Siyempre naman, alam ko na ang lahat ng gusto mo at ayaw mo. Yuyu, para sa katapusan ng lockdown at sa ating kasal, cheers! Cheers! Yinji, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo sa loob ng 21 araw. Hindi naman. Masaya ako dahil naging kasama mo sa lahat ng araw na iyon. Pagkatapos natin kumain, pumunta na kayo sa school registry para kumuha ng lisensya sa kasal. Naghihintay na ang nanay ko doon. Ang bilis naman. Ayos na ang lahat. Siyempre, para sa isang bagay na ganito kalaki, kailangan talagang maghanda ng maaga. Nakita ko na bukas na ang komunidad at bukas na rin ang civil registry. Sige, pagkatapos natin kumain, pumunta na tayo. Mula ngayon, magiging asawa ko na ikaw. Mamahalin kita ng buong puso at ituturing kitang prinsesa. Yinji, mamahalin din kita magpakailanman at kaalagaan kita palagi. Magsisika pa rin mag-asama. Para lumago ang ating tahanan. CJ, Hoy, Yinjay, kinakabahan ako. bakit? Ano na kinakabalisa mo? Nandito naman ako. Parang biglaan ba ang kasal natin? Tatlong linggo parang tayong magkakilala. Kasal na tayo. Pag nalaman ng mga readers ko ito, mabibigla sila. Ano naman ang masama sa biglaan? Biglaan man, hindi naman tayo bulag na nagpakasal. 5 taon kitang lihim na minahal, 3 linggo tayong nagsamahan. Mas matibay pa tayo kaysa sa mga mag-asawang nagtaagal ang 3 o 5 taon. Ay, nga pala. Nagpadala ng regalo ang nanay ko sa akin. Hindi ko pa natanggap. Tanggapin mo na. Sabi ng ganay ko, regalo iyon para sa pagkikilala at bayad para sa pagbabago ng tawad sa kanya. Pag tinanggap mo, ibig sabihin tinanggap ka na niya bilang manugang. Hindi ko matatanggap, malaki kasi. Naku, tanggapin mo na. Ikaw na ang magiging manugang ng pamilya Liao. Mahal na mahal ka niya. Salamat sa iyo at sa nanay mo. Paktakan pa salamat.
Sige na, tara na. Naghihintay na ang nanay ko sa labas ng civil registry. Ay, sandali lang. Nagkukunin ako. Dito. Ano mo? Iyon. Notepad. Para saan mo iyon? Dito nagsimula ang ating pagkakataon. Gusto ko na-leave ko na stay. Sige, dalhin natin ang simula ng ating pagkakataon at kunin na ang ating marriage certificate. Hay, teka lang. Kakauwi ko pa lang. Shenzhou. Mag-asawa na tayo mula ngayon. Da! Nagpakasal na tayo, parang panaginip lang. Pagpost ako ng mensahe para sa aking mga mapasa. Para malaman nila ang magandang balitang ito. Isama mo ako. Naisip ko na nga aking susulat. Napilitang mag-quarantine ng 21 araw kasama ang editor pagkatapos. Direkta na kami nagpakasal. Kapag naipost yan, mabibigla ang lahat. Bahala na sila, ikaw na asawa ko ngayon. Editor, at offer lang tayo sa harap ng iba. Dahil sa totoo lang, love story natin ito. Yo-yo. Nangangako ako sa iyo. Mamahalin kita ng husto sa bawat araw. Mahilig kang sumulat ng nobela. Magiging pinakatapat mong magbabasa ako. Mahilig kang kumain. Magiging personal mong chef ako. Takot ka sa dilim. Lagi ako magiging liwanag mo. Ako rin, Yinji. Mamahalin din kita ng husto. Sama-sama nating pagyamanin ang ating tahanan. Yo-yo. Kasal. Ang ganda mo. Tulad mo ang una kitang nakita sa sinehan. Tapos ganda mo prahil ko. Bakit hindi ka nagkumpisal noon? Ay, duwag kasi ako noon. Baka kasi tanggihan mo ako. Ayun, okay na. Nakakata sa akin. Sino bang takbo? Hindi ako tapakas. Mahal. Anong gusto mong kainin mamaya? Hindi pa urgent. Mahabang panahon pa tayo para mag-isip.